Okay. This morning, kapatid, ngayon po ay araw ng Wednesday. Ngayon po ang unang araw ng Abril. Sabi nga nila, April Fools. No? Pero wala pong Fools. Dahil katotohanan ang ating ihahayag ngayong araw na ito. No? Ang katotohanan nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At ngayon po, tayo po ay tutungo sa talatang ito mula po sa talata ng Hebreo. No? Kung tayo po ay may mga Biblia, ay ihanda po natin ito. At tutungo po tayo sa Hebrews chapter 12, verse 2. Ano? At ating pong pamagatan itong Focus on Jesus. Bakit nga ba kailangan yan? Author of faith, conqueror of the cross. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, tayo ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito. At sabi nga po ay tayo po ay tunghayan po natin ang at pag-aralan ang scripture na ito. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Hebreo 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon, Panginoon, at sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at samahan niyo po kami sa inyong samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin yung lubusan na gusto mo iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, praise God. At sa atin pong pagtalakay ng aral na ito, nais ko ding basahin ito sa Amplified Version. Sabi po doon, looking away from all that will distract us. And sabi doon, focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith. It means the first incentive for our belief sa ating paniniwala, and the one who brings our faith to maturity. No, yan po yung nagbibigay ng pagiging mature natin kung tayo nakapokus sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, o nakapokus tayo in the lens na makita natin ang si Kristo sa ating buhay. Tuloy ko po. Sabi nga ay, who for the joy of accomplishing the goal set before Him, sa ating Panginoon Kristo, endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. It means revealing His deity and His authority. Yan po yung pagpapakita doon. At napakahalaga ho dahil ang focus po ng ating talata ay napakadami. Pero sabi nga, para makita po natin ang pangunahing tawag ay kailangan nakapokus tayo. Ano nga ba? Tayo ba ay nakapokus? Ibig sabihin ay
kay Kristo lamang tayo tumitingin, no? O handa ba nating iwan ang mga bagay na nakakagambala sa atin? Sa mga oras na ito ngayon, saan ang focus natin? Okay. At dito, nabanggit din ang ating pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa ating talata, kanino ba tayo nakasentro? No? Ang lahat ba ng ating ginagawa, iniisip ay nakasentro sa ating Panginoon Diyos? Sa ating Panginoong Kristo? Dahil siya ang pinagmulan ng gabay at lahat ng bagay na pwede mag-start sa buhay natin ngayong araw na ito at layunin ng ating pananampalataya. Nabanggit din po dito yung word na author. Ano? Ibig sabihin po, siya ang nagtatatag at nagbibigay ng unang dahilan para tayo ay maniwala. Doon ba nakabase ngayon ang ating mga pinag-uukulan ng pansin? Nabanggit din dito in the word na perfecter. No? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo ba? No? Ang nagpupuno at nagpapatibay at naglulugar ng ating pananampalataya hanggang sa pagiging ganap. At bago yun, nabanggit din po dun yung author. Siya ba ang nagtatatag at nagbibigay ng unang dahilan para maniwala tayo? At dito nabanggit din yung faith, no? Na lagi nating napapakinggan. Ito po yung pundasyon ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos na hindi natin mabubuo na mag-isa. Kailangan po natin siya. At nabanggit din po dyan yung distractions. No? Mga bagay na pumipigil sa ating paglalakbay, sa ating mabuhay. Ano yung mga bagay na pumipigil sa atin? Mula sa problema hanggang sa mga material na bagay. At ang ikalawa dito sinasabi, sanctification. O ito yung proseso ng pagiging banal. Mula sa sandali ng pananampalataya hanggang sa ganap na pagkakabanal. No? At dito binanggit din po yung endure, no? Yung pagtitiis na may layunin. Tulad ng ating Panginoong Hesus nang tiisin ang krus. At nabanggit din dito yung word na joy. Medyo mahaba yung mga focus, pero ganun pa man, ito yung pinopokus ng talata natin. Ang kagalakan na nakikita ng layunin na mas malaki pa kaysa sa kasalukuyang ating kinaharap. Maging man yan ay sakit o maaring kahihiyan. And then, throne and authority. Ang patunay na tagumpay ng ating Panginoong Hesus. At ang pag-asa na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, kung handa ka na, pag-usapan natin ang mga word na ito. At dito po sa ating pag-aaral na ito, ang aklat ng Hebreo ay isinulat po para sa mga unang Kristiyano na nahihirapan sa pagpapanatili ng faith na ito. O sabi nga ay ang pananampalataya o mananampalataya. Sabi nga nahahati sila sa pagiging sa pagitan ng kultura, tradisyon na kanilang nakamulatan at ang hamon ng pagiging tapat sa ating Panginoong Hesus sa gitna ng pag-uusig at mga pagbabago sa mundong ito. Kaya nga po isang pangunahing mensahe nito ay ang sabi nga ay pagbutihin pa natin ang ating pananampalataya at huwag hayaan na matabunan tayo ng mga distractions. No? Ano ba yung mga distractions sa buhay natin? No? Ngayon sa ating panahon, marami rin po mga Kristiyano na nahaharap sa parehong hamon o mismong tayo ay humaharap sa mga ganitong hamon. Marami tayong mga bagay na mas malakas pa ang dating kaysa sa mga panahon, no? Nang sabi nga ay na tayo ay nag-aaral o mga taong dumarating sa ating buhay, no? Mula sa pagiging abala sa trabaho hanggang sa pag-aalala sa mga material na bagay o kahit sa pagiging yung word na I'm busy. Busy ako sa mga gawain ng minsan kahit na sa mga gawain sa simbahan nagiging busy tayo, no? Bakit na, Pastor, okay naman yun nagiging busy sa simbahan. Yes, pero lagi nating nakakalimutan na ang pinakamahalaga ay ang focus natin sa ating Panginoong Hesus. Baka naman napapabayaan mo na yung pamilya mo.
dahil sa sobra busy mo sa simbahan o sa ministry. Baka naman na-out of focus ka na. Ano? Kasi nga, hindi dahil sa laking simbahan ka o sabihin na ikaw ay hindi po ganun eh. Kinakailangan ang focus natin si Jesus Christ. Kaya nga, marami rin po tayong ugali na sabi nga yung paghahanap ng mabilis na resulta. Yung gusto ba natin instant lagi. Mabilis talaga. Kaya doon, nawawala tayo sa focus sa ating Panginoong Jesucristo eh. Na pag hindi nangyari yung mga bagay, parang baliwala. Gusto natin maging perfecto agad. O minsan, nawawala na tayo ng pag-asa kapag naharap tayo sa mga pagsubok. Minsan, nakakalimutan natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi isang quick fix, kundi isang paglalakbay na patuloy na hinahawakan mismo ng ating Panginoong Hesus bilang He is the author and perfecter ng ating pananampalataya. From the word itself, no? Author and perfecter. Walang bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi alam ng Panginoon Diyos. Sa madalit sabi, in layman's term, kung tayo ay nananampalataya. At ang lahat ng bagay na ito ay bahagi ng proseso ng sanctification. Okay, mamaya tutunghayan po natin ang 3 bahagi ng sanctification sa buhay natin bilang mga Kristiyano. At huwag kang bibitaw, no? Dahil tingnan natin kung bakit ba may mga tao o bakit tayo mismo ay pinagdadaanan natin yung mga bahaging ito. At kung paano natin tingnan kung minsan ang ating buhay na sandali, naniwala na ng palataya na naman ako, no? Katulad nga ng isang tao, minsan nagiging requirements lang. For example, ikakasal ka, kaya mo gustong umattend. Tapos wala ka na ulit, no? Yan po yung ibig sabihin natin, no? Kaya nga po napakahalaga po ng commitment at dito sa puntong ito, mahalaga rin na makita natin bakit ganon, no? At minsan nakalulungkot, pero ganun talaga ang buhay no? Pero ang mahalaga, ginawa natin yung part natin, no? The very best part na ginawa natin. Kahit na minsan yung ibang tao sa buhay natin sinasayang ito, Kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan ngayon, dito sa Hebrews 12 verse 2, ito po ay isang paalala na kailangan natin na maaring tayo po bilang mga tagasunod na ating Panginoong Kristo ngayon, no? Na ang ating buhay po ay dapat na nakasentro sa Kanya. Sa Kanya lamang. Dahil Siya ang nagtatatag at nagpupuno ng ating pananampalataya, ang Diyos mismo. At Siya rin ang gabay sa proseso ng ating pagiging banal. Kaya nga po ito ay isang panawagan na baguhin ang ating ugali mula sa paghahanap ng mga sagot sa mundo patungo sa paghahanap ng lahat ng bagay sa Kanya. Kaya nga mga kaibigan, this morning, let's dive deep into what God is telling us through this powerful verse. Napaka-powerful po nito. Okay, tunghayan na po natin doon. Sa unang bahagi, sabi niya, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Sa atin, bilang mga mananampalataya o tagasunod na ating Panginoon Jesucristo, ang buhay po natin ay puno ng distractions. Tama ba? Binangalang natin nakapanalangin ka na ba? Naku, nalimutan ko po. Di ba? Kasi pagbukas ng mata mo, anong una mong ginawa? Pasalamat ka ba kay Lord? Nanalangin ka ba? Kung ganun, okay yun. No? O minsan kasi full of distraction. Hawak agad. Nasa na cellphone ko. Tak, bukas. At doon pa lang, makikita na natin that we are full of distractions. Na madaling makuha ang atensyon natin. Ang mga distraction yan. The Bible teaches na hindi tayo nilikha para maging scattered ang ating puso at isip. Ibig sabihin, hindi sabog.
Hindi dapat tayong maging single-minded para sa focus sa ating Panginoon Kristo. Alam natin dapat, Lord, salamat po. Pag may nangyayari sa atin, Lord, salamat po. Pagka meron tayong pupuntahan, Lord, give us protection. Lord, lead us. May meron tayong pagdidesisyonan, Lord, patnubayan mo po kami. Ito yung tinatawag na setting our affections on things above. Dahil ang lahat ng nandito sa lupa ay pansamantala lamang. Di ba sabi sa atin ng Colossians chapter 3 verse 2? Ano po sabi doon? No? Chapter 3 verse 2. Ano po sabi doon? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yun. No? Sabi doon, setting our affections on things above. No? Dahil nga po, ang lahat na nandito sa lupa ay pansamantala lamang. Sundan naman po natin yung talata. Sabi doon, Jesus is the author and perfecter of faith. Biblically speaking, hindi po tayo nag-iisa sa pagbuo ng ating pananampalataya. Sabi po dito, ang ating Panginoong Hesus ang simula. Oh, He is the author. Sabihin, paano po naging simula? Dito sa talata sinabi, He is the author. Siya yung unang nagbibigay ng dahilan para maniwala tayo dahil siya mismo ang banal na ebanghelyo. Siya ang good news. Kung titingnan natin siya, kung hahanapin natin siya, magiging good news siya. At siya rin ang tagapagtapos. He is the perfecter. Habang tayo ay naglalakbay sa kanyang landas, siya ang nagtuturo, nagpapatibay, at naglulugar sa ating pananampalataya. Hanggang sa maabot natin ang pagiging ganap na katulad ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay parte ng sanctification process. Nabanggit na naman natin yan. O yung proseso ng pagiging banal na itinuturo ng buong Biblia. Sa Biblia, ang sanctify, sige, tungayan na po natin yun. Sa Biblia, ang sanctify ay nangangahulugang gawing banal o hiwalay. O sabi nga ay, hiwalay tayo sa ating Panginoon Diyos. O hinihiwalay tayo sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ito nangangahulugang mawawala tayo bigla sa mga pagkakamali natin o sa mga bagay na sa tingin natin ay hindi na tayo yun, no? Kundi ito po isang buong buhay na paglalakbay na may, sabi nga, 3 mahalagang bahagi na nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Sige, tunghayan pa natin yun. Okay. Una, yung pong tinatawag na initial sanctification. Ano po ito? Ito po yung mula nung tayo'y namulat na tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Ay, ganun pala ang Panginoong Diyos. Ganun pala niya ako kamahal. At naranasan natin yung tagapagligtas natin siya. Nalaman natin na walang kasalanan na hindi kaya niyang patawarin. Tinanggap natin siya, di ba? And that is only initial sanctification. Binura ng Diyos ang ating kasalanan at ginawa tayong banal sa kanyang paningin. Sige, para malubusan nating maunawain yan, let's give a scripture. 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Okay, basahin po natin ito. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Diyos. Yun, nasa atin ang banal na Espiritu dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo at yan ay lahat ay pagkilos ng ating Diyos sa masalangit. So yan po ang tinatawag na initial sanctification. Dito pa lang, ipinapakita ng ating Panginoong Hesus bilang siya ay author ng faith natin, ang simula o nagsisimula ng lahat sa ating buhay. Okay, ikalawang sanctification. Ito po yung, kung may nagte-take note po kayo, i-take note nyo po. Unang sanctification sa buhay natin, ulitin ko, is initial sanctification. Okay? Ikalawa is progressive sanctification.
ngayon sa buhay natin. Yan yung ikalawa, ha? Tandaan po natin, ano po itong progressive sanctification? Ito po yung bahagi na nararanasan natin araw-araw. Ngayon, araw na ito. We're on progressive sanctification. Habang tayo lumilingon at nagpo-focus sa ating Panginoong Hesus bilang perfecter ng ating faith, ang Espiritu Santo, the Holy Spirit itself, ay patuloy na bumabago sa atin. No? Yan po ang ginagawa ngayon. Di ba? Kaya ka na-attend ng Bible study eh. Dati hindi ka naman uma-attend. Pero ngayon uma-attend ka na. Di ba? Kaya ka uma-attend ng God's Morning. Dati hindi ka naman uma-attend. Pero ngayon uma-attend ka na. Minsan naglalike ka pa nga eh. Minsan ayaw mong i-like. Ayaw mong, o kaya naglalike ka lang. Pero hindi mo sineshare kasi gusto mo sa'yo lang yun eh. Gusto mo, ikaw lang yung makakatanggap. Ayaw mo makatanggap yung pamilya mo. Kasi pag sinare mo ito, ibig sabihin gusto mong maranasan mo din o tanggapin ng mga kapatid mo sa Panginoon, kapamilya mo, ang word na ito. Or attend ka ng Bible study. Hindi man sa Bible study namin, kahit sa Bible study nyo sa church ninyo. Why? Napakahalaga po kasi yan eh. Hangarin natin. Hindi yung parang, sige na, attend na ako kasi sabi ni Pastor. Huwag po ganun. Hangarin natin. Yung kauhawan po natin. Kaya nga po ako, natutuwa ako doon sa mga senior citizen namin. No? Kasi kalimitan po umaten sa amin yun ay mga kabataan. No? Yan sila Nay Remy, si Nay Marta, si Nay Gori, Nay Winnie. Ano ho, yung mga kabataan. Pero may mga kabataan din naman po. No? Pero humahanga po talaga ako sa kanila kasi yun yung mga panahon na tutulog na lang sila eh. Tama? Pero ibinibigay nila yung kanilang buhay para makinig. And that is progressive sanctification. Yan po yung tinatawag natin. Kapag tayo ay hindi tayo perfecto, pero hinahayaan natin na tayo ay makasama doon. Imagine din natin, ang kasama natin doon ay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu Santo. How privileged na magawa natin yon. How great, no? Mamaya po meron kaming Bible study at nasa Genesis chapter 44 na tayo, ano? Chapter 44 na po kami. Ano ho? At kung 45 na ba? O kung ano man, basta ko nandun. No? Message na lang po kami kung 44. tama, 44 lang. Yan, nasa Genesis chapter 44 na po kami. Kung gusto nyo umatin, basahin nyo na kasi magre-reflect po tayo doon. Let's see ano po nakita natin doon. Ano, maganda ho kasi pag-usapan natin yan eh. Kaya nga po itong ating tinatawag na progressive sanctification na ito, nakatulad ng ating main scripture ngayon, itong Hebrews 12 verse 2 at ating pinag-uusapan ngayon, ay malinaw po na nagsasabi na ang pagtingin natin sa ating Panginoong Hesus ay ang pangunahing paraan para magpatuloy tayo sa prosesong ito. That is progressive sanctification. At yan yung tawag sa atin ngayon, pag nananatili tayo, hinahanap natin siya, nagiging progressive tayo. At huli, ikahuling sanctification, final sanctification. Ulitin ko, yung una is initial, progressive, and final sanctification. Tatlong sanctification sa buhay natin o tatlong bahagi ng ating paglakad bilang mananampalataya o para ma-exercise natin ang sanctification ito. At ikatlo at ikahuli, ito po yung final sanctification. Ito po yung mangyayari kapag bumalik na yung ating Panginoong Hesus o kapag tayo'y pumanaw na. Yan na po yung bahagi na ipinikit na natin ng ating mga mata at tayo'y humimlay na. At sa oras na iyon, makakamtan na natin ang ganap na pagiging banal. Walang kasalanan, walang kahinaan, at ganap na katulad ng ating Panginoong Hesus. Yan na po yung glorified body. No? Sabi nga doon sa 1 John chapter 3 verse 2. Ano po yung sabi doon? Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang pagiging kalayaan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Iyon. Kaya huwag tayo magmadali. Ano ho? Baka tayo ay nasa initial pa lang, nasa progressive pa lang, o
Wag naman sanang final sanctification kasi maaring hindi na sa Facebook ikaw nanonood kundi sa langit na. Ano ho? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po sa buhay natin ito. No ho? Na ito po ang sabi nga ay yung ating final sanctification. Ito po ay katapusan na ipinapakita ng pag-upo ng ating Panginoon Diyos sa kanang kamay ng ating Diyos Ama. Ito po'y patunay na ang gawain at pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang pagliligtas ay tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya nga, mahalaga po na tayo ay humakbang dito sa sanctification na ito. At ang sanctification na ito ay hindi lang tungkol sa pagbabago ng ating ugali. Ito po ay tungkol sa pagbabago ng ating puso at pag-iisip para makita natin ang mundo gaya ng pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya doon sa sumunod na talata, who, for the joy set before him, endured the cross, disregarding the shame. Alam natin na ang krus ay ang pinakamasakit at ang sabi niya ay mapanghusgang paraan ng pagpatay noong panahong yon. Yan ang pinakamalupit. No? Pero, ang ating Panginoong Hesus, alam niya yung layunin niya eh. Alam niya yung purpose niya. Ano po yon? Ang iligtas tayo mula sa kasalanan. Tinanggap niya ang kahihiyan at sakit dahil mas malaki pa ang magiging purpose na ito para sa kanya. Ano po yon? Ang joy na makita tayong malaya. Grabe yun, ano? Na minsan, binawalang bahala lang natin. Attend ka ng Bible study. Yun yung mabigat na explanation. Yung pag niyaya mo. Attend ka ng Bible study. Yung walang explanation. Dahil minsan, siguro, nahihiya. Siguro dahil sa ano. Pero ayaw ng Panginoon Diyos yan eh. Kailangan mapaglabanan natin. Bakit? Pinaglabanan nga niya yung hiya eh. Wala naman siya kasalanan pero ipapako siya sa krus. Wala naman siya kasalanan pero hinagupit siya. Wala naman siyang kasalanan pero dinuraduroan siya, nahihirakan ng kanyang pagkatao. Pero kanino kasalanan yung kanyang binayaran? Sa'yo at sa akin. Para ikahiya mo siya. Para talikuran mo siya sa panahon na maari kang matuto. Sa panahon na maari kang maging makalaya. Ang ating Panginoong Kristo ang pinakamahalagang halimbawa to endure. No? Kaya nga doon sa kanyang pag-endure para dito po sa sanctification na ito. Doon sa tatlong bahagi na ating nabanggit kanina. Kung di nyo pa nalilimutan o kung nag-take note kayo, ano yan? Please comment below. Ano yung sanctification na yun? Tatlong sanctification na ito. Niyakap niya ang kanyang mission kahit na mahirap. Sa mga mahilig mag-comment yan, ano po yung tatlong sanctification na binanggit natin kanina? Yan. Please comment below. Yan. At dito sa bandang huli natin, sabi ng word, He sat down at the right hand of the throne of God. Sa Biblia, ang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay simbolo po ng authority. No? Ano pa? Karangalan at pagkumpleto ng gawain. Naupo na siya eh. Tapos na ang kanyang gawain. Ibig sabihin, no, na tapos na po rin ang kanyang gawain para sa pagpapakasakit. Hindi na siya muling pupunta sa krus para sa kasalanan mong ginawa ngayong araw na ito. Hindi na po. Tapos na po yun eh. Hindi ibig sabihin nakagawa ka ng kasalanan ngayon, papunta ulit dito si Jesus Christ. Hello? Natatawa yung asawa ko eh. Punta ulit dito si Jesus Christ. Sige, hamanap ka ng Romano. Nakakagubit sa akin. Hamanap ka ng Romano na magpapako sa akin sa krus. Hindi, tinapos na yun ng Panginoon. Kaya nga, bago mo sisihin yung sarili mo. Pagod na si Jesus. Sa dami ng tao, sabi ko, pagod na si Jesus, no? Akyat manaog. Although sinabi sa Genesis na may ladder na pagbaba ng ating Panginoon Kristo na ipinakita yon. Pero
Mga kapatid, hindi ho yun yung literal na meaning na yun. No? Dahil he sacrificed his life 2,000 years ago para bayaran yung kasalanan natin noon, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, tapos na po yun. Kaya nga po, ito'y napakalaking pag-asa sa atin. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nakamit ang ganap na karangalan. Tayo rin ay makakakamit na yun kung tayo isusunod sa Kanya sa pagtatapos ng ating proseso ng sanctification. Kaya nga po mahalaga yung bagay na yun. Dapat alam natin yung 3 bagay na yun sa buhay natin. Yung 3 yun. No? Yung 3 sanctification. Medyo nalimutan ko na ho kasi kaya gusto ko makita rito. Yun, meron na nagsagot. Nakita ko na rito. Praise God. Yan. Okay, yan po. Yung 3 bagay na yun, dapat nating matutunan. Kaya nga mga kapatid, so what does it mean for us today? Una, stop chasing distractions na nagpapahina sa ating pananampalataya at sa ating sanctification. Minsan, iniisip natin ang mga problema o mga bagay na gustong makuha natin ay mas importante. Pero kapag tayo'y nakatuon sa focus natin sa ating Panginoong Hesus, makikita natin na ang mga distractions ay maliit lang. Sabi nga walang ano yan, walang bagay na kung minsan parang ikaw ay big deal na sa'yo. Na ako'y may sakit, ako'y ganito lang. No? Wala po yan sa kalingkingan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, subukan nating bumawi sa ating Panginoon Diyos. Kahit simulan mo lang sa 15 minuto na nagbabasa ka ng Biblia. At pagkatapos nun, imanalangin. Subukan mong bumawi sa Panginoon. Magsimula ka lang muna sa ganun. 15 minutes, hanggang sa dumami. Why? Small changes make big difference. O damihan na natin, differences. Small changes make big differences. Diba? Sabi nga sa atin ng ating Panginoon, we need to set our affection, on things above. Colossians 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isiisip ninyo, hindi mga bagay na panlupa. Yan. Mga bagay ng nasa langit. Nabanggit na rin natin yan kanina. Diba? And ang isang very popular dyan, na sinabi na ating Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 6 verse 33. Sige, baka nakalimutan na rin natin. Basa natin. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay ninyo sa kanya ang lahat ng ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Seek ye first, Seek ye first His kingdom. Unahin natin ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi sa atin. At huwag din po tayong matakot. Huwag tayong matakot na hindi natin nagagawa yung iba. Why? Because we are work in progress. Work in progress pa tayong lahat. Di ba? Work in progress tayo dito sa sanctification na ito. Hindi kailangan maging perfecto tayo agad. Ang kailangan natin ay si Jesus. Ilagay natin siya sa buhay natin. Ilagay natin siya sa isip natin. Ilagay natin siya sa buhay natin. At hayaan natin yung process niya. Why? Because ang ating Panginoong Hesus ang author at perfecter ng ating faith at ng ating sanctification. Kung ilalagay natin siya, maaayos siya. Kapag nahihirapan tayo, hingin natin. Hindi ibig sabihin po nito ay na hindi na tayo mabuting tao. Ibig sabihin po nito, gumagana ang gawain ng Panginoon Diyos sa atin. Kasi nahihirapan tayo Nahihirapan tayo, nag-struggle tayong alisin ang kasalanan, alisin ang mga tukso. Ibig sabihin nun, ay naglalaban na yan. Dati, normal lang sa atin Di ba? Minsan, dati, normal nga lang sa atin yung pagmumura Pero dahil sa nakakilala ka na sa Panginoon, nahihirapan ka na magmura, di ba? Parang ang sakit na sa tenga.
sa iyong sistema. Kasi alam mong nandiyan ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga we need to trust the process na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, He who began a good work will complete it. Kung siya nagbigay ng yan, kung siya nagsimula niya sa buhay natin, siya rin ang magkukumpleto nito. Di ba sabi sa atin sa Philippians chapter 1 verse 6? Natitiyak kong ang mga mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Iyon. Ang ating Panginoong Diyos mismo, ang Diyos Ama, siya nagsisimula niyan. Kaya nga di ba tayo nananalangin, Lord, bigyan mo ako ng tapang. Ano ibibigay niya sa'yo? Bigyan ka niya ng kaaway, bibigyan ka niya ng problema para para magkaroon ka ng tapang. Tama? Ganun po yun. Because we are intended to be transformed into His image. Kasi binabago niya tayo eh. Gusto niyang maging katulad niya tayo. Di ba 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi doon. Second Corinthians Chapter 3 verse 18. At ngayon naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. Yung mga talukbong na yan, yung mga dati nating mga pagkatao na napapalitan na ng bago. Bawa dati kang tamad, hindi ka umaattend ng Bible study, mapapalitan yan pagka inilagay natin si Kristo sa buhay natin. Magkakaroon ka ng lakas. Isa kaya hindi natin makita yung lakas kahit anong pray natin kasi wala ang Diyos sa landas na ating tinatahak. We need to face our process with joy. Dahil may layunin ito para sa ating pagiging banal. For our sanctification. Baka meron tayong mga pinagdadaanan ngayon na parang krus. Alalahanin natin na kung ang ating Panginoong Hesus ay nagawang ma-endure ang krus para sa ikabubuti ng iba, kaya rin natin na harapin ang mga pagsubok natin ngayon. Dahil alam natin ito ay nagpapatibay sa atin patungo sa ating sanctification. Dahil alam natin, nakasama natin ang Panginoon Diyos. Dahil alam natin na napagtagumpayan na ito ng ating Panginoon Diyos. Kailangan na lang po nating masaksihan. At hindi natin yan masasaksihan kung hindi natin naharapin. Ang kahiyan o sakit ngayon ay hindi katumbas ng joy na makikita natin sa uli. Kaya kung meron tayong pinagdaraanan ngayon, ilagay natin siya sa sitwasyon natin upang makita natin yung joy na nag-iintay. Minsan yan yung nagpapatagal sa buhay natin, sa proseso natin. Minsan yan yung nagpapatagal dun sa sakit kasi hindi mo nilalakaran yung pananampalataya mo. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasakit. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakaroon ng pagsubok. Hindi ibig sabihin nun, hindi mo na mararanasan mahirapan sa buhay. Pero kung may Diyos ka, malalampasan mo ito. Minsan tayo na lang yung naglalagay ng sitwasyon bakit ang tagal eh. Kasi yung pananampalataya natin, hindi natin kayang lakaran. Hindi natin kayang harapin. Kaya paulit-ulit ka doon sa wilderness hanggang sa tumanda ka na. Diba? Sabi sa atin ng Romans chapter 8 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Amen. Kaya nga, present ourselves to sufferings na yan. Sabi nga, because yung suffering na yan is not worth comparing to the glory of God. Kung mag-aantay ka lang ng ilang sandali, magtsatsaga ka lang, no?
Alam niyo sa simula, ano yan exciting, parang okay, no? Parang katulad lang yan ng sino gusto mag-Bible study? No, dahil ikay tuntua, sige po, kahit araw-araw. Ngayon, araw-araw na. Araw-araw Bible study. Pastor, pwede ho bang 3 araw na lang? Medyo mahirap po pala. Di ba? Minsan, ang bilis nating sumagot sa mga bagay na pero tandaan natin, napakasarap po ng presensya ng Panginoon Diyos. Walang katumbas. Kaya kung tayo lalakad sa Panginoon, make sure that we dedicate according to our conviction, not our emotion. Dahil marami pong simula, pero puro simula lang. Hindi natatapos. Sabi nga, nagiging intro boys. Puro intro lang. Ano yung barkadahan, no? Kaya bagay, ewan ko kung nakaka-relate kayo. No? Kasi tanda ko nung ako'y sa barkadahan. Puro intro. Hindi matapos yung kanta. Puro intro lang. Nagiging intro boys. Baka kaya nabuo yung bandang intro boys, no? Ganun minsan, ganun din po yung pananampalataya natin, Tingnan ninyo. Puro intro lang. Puro simula. Hindi natatapos. Hindi siya progressive. Di ba? Yung pinag-aaralan natin. Ano ulit yung ating pinag-aaralan sanctification? Initial, progressive, and final. Sanctification. Baka minsan, puro intro lang tayo. Puro initial. Walang progression. Hindi siya progressive. Tandaan po natin, trials produce perseverance and maturity. Kung hindi mo lalabanan ang mga pagsubok na iyong kinaharap, hindi mo makikita ang maturity sa buhay mo. Mananatili kang isip bata. James 1, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So yun po yun. Patatagin natin yung pananampalataya natin. Huwag tayong pabuwag. Para bang hanggang ngayon, tumanda ka na, mahilig ka pa rin magtampo. No? Tumanda ka ng ganon. Live like a child of King na nasa proseso ng pagiging banal. In the process of sanctification. Dahil ating Panginoong Hesus ay nakaupo na sa kanang kamay ng Ama na may ganap na authority. Ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan at proteksyon mula sa ating Panginoong Kristo. Habang tayo ay naglalakbay patungo sa sanctification nito. Habang tayo ay nasa progress. O yun, sa progressive sanctification na sinasabi natin kanina. Huwag tayong mababa ang tingin sa sarili. Tandaan po natin, tayo po ay anak ng Diyos. At mayroon tayong lahat na kailangan para mabuhay ng maka-Diyos na buhay. Huwag nating hayaan na hilahin tayo ng mundong ito. We are royal priesthood. Diba? Holy nation. Sabi doon, diba? Sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga niyang ginawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Amen. So, yan po yan. Siya ang tumawag sa atin. Pinili tayo. Sabi nga doon, a royal priesthood. Hindi lang pagiging pari o hindi lang pagiging hari. Hindi pinagsama. Two kinds of authority na under ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tayo binibiyayaan ng mga spiritual blessing na dapat nating ginagamit. Kaya nga kung tayo nabiyayaan, ba't hindi natin ginagamit? Yun ang tanong. No?
Ngayon po natin yun. Ano ba yung sinasabi sa atin doon? Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng papa-espiritual at makalangit dapat sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan. So kaya nga po sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, anong gift na meron ka? Binabahagi mo ba? Nararanasan ba ito? Yun yung tanong. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos. At salamat at mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon habang tayo po ay nagtatapos sa ating pag-aaral na ito ngayong umaga. Baka meron kang naririnig na tinig, na sa iyo, maaring tibok sa iyong puso. Baka may iniisip tayong distraction na hindi natin maalis sa ating isipan. O baka may mga pinagdadaanan tayong paghihirap na parang hindi natin kayang ma-endure o malampasan. Ngayon po, hayaan po nating hawakan ng ating Panginoon Diyos ang ating mga puso. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang author ng ating faith. Siya po mismo, o sabihin natin yung author na yan na siya ang sumulat ng ating kwento bago pa man tayo isinilang. No? Hindi lang po siya ganun sa ating buhay. Siya rin po ay perfecter ng bawat buhay natin. Kung bakit tayo nandito ngayon at kung ano yung pagkakalikha niya sa atin. Is the one who is perfecter. Na kahit na sa mga panahon na parang hindi natin makayanan ang mga ating kinaharap, ang ating Panginoong Kristo nagtatapos ng kwento ng ating buhay na may kagalakan at karangalan. Kaya nga mga kapatid, ang sanctification na tinutukoy po natin ay hindi lang tungkol sa pagiging mabuting tao. Ito po ay tungkol sa sabi nga ay pagpapalapit ng ating mga puso sa ating Panginoon Diyos sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay na ito. Baka minsan na sasabi natin, hindi ako perfect o hindi naman ako pastor. Oo, maaring tama po yan. O maaring tama po kayo. Pero ang kagandahan ng biyaya ng Diyos ay hindi, sabi nga, hinihingi na maging perfecto tayo. O sabihin natin, kailangan maging perfecto muna tayo bago mahalin ang ating Panginoon Diyos. Siya po mismo ang nag-uumpisa. Siya po mismo ang magtatapos. Huwag nating hayaan na, sabi nga ay, patayin ang anumang pag-asa ng mga problema ang ating kinaharap. Patayin ang ating pag-asa sa mga chismis ng iba. O minsan, mga sariling pagkukulang natin. Huwag nating hayaan na patayin ang ating pag-asa ng mga lason sa buhay natin yan. Focus lang tayo sa ating Panginoon Jesus. Dahil ang banal na ebanghelyo ay siya, ang ating Panginoon Diyos, na nagbibigay ng buhay sa atin, ang ating tagapagligtas, upang ma-endure natin ang krus para sa atin. At siya ang hari na nakaupo sa kanyang trono, na may ganap na authority para iligtas tayo, para palakasin tayo, at gawing ganap ang ating pananampalataya. At ang joy na hinihintay ng ating Panginoong Kristo ay hindi lang para sa langit. Ito po ay maibibigay niya sa atin ngayong oras na ito. At sa gitna ng lahat ng hamon sa ating buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay, sabi nga ay, kung tayo ay nasa ating Panginoong Kristo, walang problema na hindi natin kayang malampasan. Kung tayo ngayon ay nasa presensya ng ating Panginoong Kristo, walang puso na hindi kayang hawakan. At kung tayo ay nasa ating Panginoong Kristo, walang paglalakbay na hindi niya tayo kasama. Mga kapatid, yakapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras na ito. Maaari natin sabihin sa Kanya at sa puso natin. Maaari natin sabihin, Lord Jesus, salamat. Ikaw ang sentro ng buhay ko.
Patuloy kang gabayan Ayan. ako sa proseso ng pagiging banal. At naniniwala ako na hindi mo ako iiwan magpakailanman. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating God's Morning ngayong umaga. Manatiling ligtas po tayo, manatiling nakatingin sa ating Panginoong Hesus, at tandaan, tayo ay mahal ng Diyos at meron tayong tiyak na lugar sa Kanyang plano. Yan po ako magtatapos at ngayon naman tayo po'y tutungo sa Venice Reflection. God's morning sa inyong lahat. Ito po ang aking reflection sa ating napag-aralan ngayon. Ito po ay nagtuturo sa atin ng dalawang bagay sa pananampalataya kung paano natin dapat harapin ang mga problema. Una, si Jesus ang lahat ng ating kailangan para sa ating pananampalataya. Amen. Siya ang nagsimula nito at siya rin ang mananatili dito. Walang ibang dapat sundin o ibigay ang higit na halaga kundi sa Panginoon lamang. Wala pong sinabi dito na kailangang sasamba tayo sa mga hindi dapat sambahin. Kailangan nakafocus lang po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinitingnan po natin ang ating Panginoon, nauunawaan natin kung bakit tayo naghihirap at makikita natin ang kabuluhan ng lahat ng ating ginagawa. Kung kagaya po na nabanggit kanina yung pagkakapako ng ating Panginoon sa Kristo, wala po sa kalingkingan ng sakit na ating nararamdaman sa kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Kaya mag-focus lang po tayo sa ating Panginoon. At ang pangalawa, si Jesus ay nagpakita sa atin kung paano tiisin ang hirap. Noong unang panahon, ang mamatay sa krus ay napakasakit at nakakahiya. Kaya po kapag ipinako sa krus, nakakahiya pong parang yun na yung napakalaking kasalanan mo nang nagawa kaya ka ipinako sa krus. Which is hindi naman po yun yung kasalanan ng ating Panginoon, kundi tayo ang may kasalanan at hindi ang ating Panginoon. Pero siya ang naghirap. Pero tinanggap ni Jesus ang lahat ng pasakit ito dahil alam niyang may magandang bunga ito, which is maliligtas tayo. Lahat ng tao ay maliligtas, kaya siya ay tinubos niya ang ating mga kasalanan na maibabalik muli ang mabuting relasyon ng Diyos sa tao at mamumuno siya bilang hari. Ibig sabihin, ang mga problema natin ngayon ay pansamantala lamang at may maganda pang darating para sa atin. Hindi po pag po napagdaanan natin ang lahat ng sitwasyon natin, problema natin, yun po ay may ibibigay pang mas maganda ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nahihirapan, nalulungkot o kinukutya, huwag tayong mawala ng lakas. Tingnan natin si Jesus, alalahanin natin ang magandang bagay na naghihintay at maniwala tayo na tutulungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun nga po, pagtupos ang kasalanan natin ay ang Panginoon ang tumubos sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya po kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, kung ano man yung ating mga pinagdadaanan, sakit man yan, problema man yan, financial man yan, kahit ano po, idulog natin sa ating Panginoon at hindi po niya tayo pahihindihan. Sapagkat yun nga po, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para lang tayo matubos. Yung pa po kaya na problemang inalapit natin, kakatiting yun kumpara sa pasakit na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po manatili tayo sa ating Panginoon at meron po tayong katuwang, meron tayong kakampi sa lahat ng ating pinagdadaanan. So yun lang po, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Iyon. Praise God. Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tayo idadako sa ating mga kapatid online. Pagbati natin, no, sa kanila, no. Ngayon po ay dito po sa unahan ng ating comment section, no. Kasama po natin, no,
ang Andal Artillaga family. Yan po sa South Meadows, no? At kasama po natin si Pastora Pe, no? Andal Artillaga. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora. At palakas po kayo. Yan, no? At isang mapagpalang umaga sa inyong buong angkan, sa inyong buong pamilya, no? At tungo naman po tayo ngayon sa ating mga kapatid dyan sa Bulaking, no? Chaong, Quezon, no? Ay yan, kasama po natin ngayon si si Nay Gloria Benaluz, no? At pagbati na rin natin diyan kay Kuya Chris at Nay Marta, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan diyan sa Bulaking, Chaong. Siyempre pagbati na rin natin kay Nanay Dina, yan, kay Yasel, kay Inigo, no? At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat diyan sa Bulaking, Chao. Tungo naman tayo sa Dolores, Quezon, no? Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin, ano ho, at pagbati na rin natin sa inyong buong pamilya diyan po sa Dolores, Quezon, ano ho, at sa inyo ni Nay TC. At syempre, kasama rin po natin from Dolores, Quezon, ang ating kapatid, no, si Nanay Remy, yan, Alinea. Isang mapagpalang umaga po, Nay Remy, at purihin po ang Diyos sa buhay nyo. Yan, kasama rin po natin yan ngayon. At mamaya sa Bible study, kasama rin natin ulit. No? Talaga naman, purihin natin Panginoon Diyos. Yan, ano ho. At yan, pagbati rin natin dito sa aking inaanak, kay Tyron at kay Janessa Azucena. Isang mapagpalang umaga po. Siyempre, pagbati na rin natin dyan kila Brother Arthur at Kumaring Len. Diyan sa Carmelite, no, Concepcion. Siyempre, sa mga kiddos, dyan kay Pau at kay Julene. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. Ano ho? At tumungo naman po tayo sa bayan ng Diliw. Yan, kasama po natin ang Arocena family. Yan, sa pangunguna ni Nay Edna Arocena. Isang pagbati sa inyong buong pamilya. At pagbati rin po natin ngayon sa aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. Siyempre, pagbati ko na rin dyan sa aking aking anak na si Casey. Siyempre sa aking nanay kay Corazon Getgano Mercado. Yan, at sa aking anak na si Casey. Ganon din sa aking kapatid kay Caroline Mercado. At sa kanyang mga anak, no? Yan, sa mapagpalang umaga dyan sa ating lahat. At tungo naman po tayo sa Villa Escudero, no? Pagbati natin sa Patual family. Yan, pagbati na rin natin sa kay Ate Lisel at Dalangin family dyan sa Villa Escudero. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat yan. Pagbati rin natin kay Bernard Castillo Mandigma, no? Dyan sa Cavite, no? At pagbati rin natin sa iyong pamilya dyan sa Candelaria, Quezon. Isang mapagpalang umaga sa inyo at ingat kayong lahat, no? At medyo mainit na ang panahon. Ingat sa site niya. Isang mapagpalang umaga dyan, no? At yan, kasama rin po natin ngayon ang pamilya Preyo. Yan, si Brother Ralph, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyong buong pamilya. Yan kay Milka at sa buong Ilagan family diyan sa Barangay San Ignacio, San Pablo City. Yan. At tungo naman po tayo sa Amerika. Yan, kasama po natin ang ating kapatid from Washington, Seattle. No? Kasama po natin ang Dao family. At yan, sa pangunguna po ni Nurse Abigail. No? Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. No? At tungo rin tayo sa Osamis City. Kasama po natin ang C family. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Doktora Julia, at sa inyo ni Sir Dodong, at sa inyong buong family. Diyan po sa Osamis City. Isang mapagpalang umaga po. At syempre, pagbati rin natin sa ating kaibigan, kumpare, yan, at kasama sa church natin. Yan, kasama natin si Brother Rolly Bumbani, at pagbati natin dyan kay Sis Angel, syempre kay Roan, at sa aking inaanak dyan, kay Rael. Isang mapagpalang umaga po sa atin dyan sa Dolores, Quezon. At kasama rin po natin ngayon ating kapatid, ating gitarista. Yan, si Brother Ian. Siyempre, pagbati rin natin sa kanyang may bahay, kay Sister Maripe.
at sa inyong mga anak, no? At purihin ang Diyos. Ingat-ingat diyan sa Israel, no? At yan kay Maripe na nasa Israel ngayon at sa iyo kapatid. Ingat sa pagmamaneho. Yan, praise God. At ito naman po tayo, no? Yan. Ayan, dito may nagsabi, initial, progressive yan. Yan. Okay. Yun. No, sa mga comment dito, no, sabi nga, initial, progressive, and final. Yan, praise God. Yan, nagsagot si Nay Marta, si Nay Gori, at si Pastora Pe. No? At sabi nga ni Tilisel, sa pamamagitan ng katawan at dugo, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Amen. No, praise God. No? Okay, sabi ni Ate Lisel. Okay. So, that's it. No? At meron pa ba? Yan, kasama rin pala natin ang Rodriguez family. Yan, si Brother Greg. Yan, tunghayan ulit natin. At sa iyong ministry, sa inyong church, patuloy ka pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Yan, okay. Sino pa? Okay. So, mukhang wala na. Wala na ba? Yan, ay si Ape. Nakita ko dito. Si Ape. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Ape. Yan, God's morning. At isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. Kila Kuya Jay, no? At sa inyong dyan sa Bulacan, Santa Maria, no? Santa Maria, Bulacan. Yan. Yan, kasama pa rin natin, no? Si Sister Afe, no? Siyempre, pagbati rin natin. Hindi ko nakita rito si Sister Babes, ano? Pero pagbati na rin natin kay Sister Angrianzares family. Yan, kay Sister Babes, at Kuya Ramil, at sa buong family. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At ngayon, sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na banal, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa aral na ito. Mula po sa Hebrews chapter 12, verse 2, na nagpapakita po kung sino si Kristo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, for this sanctification na ibinukas mo at upang kami ay matuto at patuloy na maunawaan namin ang iyong salita. Salamat dahil sa iyong patnubay, we acknowledge, Lord, na iyong Banal na Espiritu siya nagtuturo sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na magamit mo po ang bawat isa upang maibahagi rin ang salitang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na makakapakinig ng salitang ito at dalangin lamang po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang makita, O Lord, sa aming lahat. At ikaw po mapupurihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ganun din po, naniniwala po kami na ang sino man, Panginoon, na nakakapakinig ng salitang ito ay pinagaling mo na, ipinrovide ang anumang pangangailangan at patuloy, Panginoon, na bibigyan nyo ng lakas at nagpapaalala na ikaw ang author and perfecter sa aming buhay. At through that, O Lord, you sanctify us, O Lord, according to your plan and your purpose. Muli, salamat po sa lahat ng ito. Patuloy po ang aming pananampalataya, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, ang aming Ama, ang aming Diyos, na ang Diyos Anak, O Lord, at ang Diyos Banal na Espiritu. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this our prayer, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Wala na